good morning mga kaparmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Dami natin dala. Yung ating mga dala is shredder at kung ano-ano na mga gamit na pwede nating magamit dito sa ating farm. Mamaya, hindi lang ako sure, pero ang aking plano is dito na matutulog sa farm. Unang gabi na matutulog kami dito dahil nga mayroon ng electricity. Ang aming maririnig ay huni ng mga tubis-tubis na, hindi na huni ng mga nagiinuman na kumakanta. Yan po yung pagkakaiba pag nakatira tayo sa probinsya, lalo na pag nasa gubat, kasi yung aking farm nasa gitna ng gubat yan mga kaparmers. Excuse me. Napapaisip lang ako mga kaparmers. Sa una, nasa abroad pa ako, grabe, pinangarap ko talaga ito, pinagplanuhan, para bang sumasakit ang ulo ko na para bang hindi ko magawa yung aking mga plano habang ako'y nasa abroad. Kung kukuha naman ako ng tao sa Pilipinas, babayaran ko buwan-buwan, mahirap din naman kasi hindi naman na dedicated yung mga tao sa kanilang ginagawa. Hindi nila iniisip yung mga gastos ng nagfi-finance, nagsisimula sa farm. Ang iniisip lang nila yan, sumahod sila, makaraos sila, at pag nakapag-harvest, lalo na yung mga itlog, sila ang unang makikinabang. May mga palusot ng mga itlog, kung ano-ano na mga pwedeng makuha sa ating farm. Hindi nila iniisip yung gastos natin. Kaya para sa ating mga kaparmers na nagplanong magsimula sa farm, na nandyan pa rin kayo sa abroad, pumili tayo ng tao na talagang pagkakatiwalaan. Marami na ho ang nalugi sa mga ganyang sistema. Nasa abroad, iba yung nagmamanage, katapos-tapusan, lugi mga kaparmers. Kailangan talaga tayo mismo ang gagawa, kasi pag tayo ang gagawa, talagang dedicated tayo sa ating trabaho, kasi alam natin na pinaghirapan natin yung ating pera na ginagamit natin sa ating farm. Katulad ko mga kaparmers, lahat ng aking ginagastos dito, lahat ng pera na inilalabas, kailangan talaga sulit, hindi masayang, kasi pinaghirapan ko yan ng ilang taon mga kaparmers. Excuse me. Timing din ng aming pag-uwi ni Mrs. dahil ngayon, kita nyo naman sa Qatar, grabe, parang sabi ko kay Mrs., maganda na rin yan na nakauwi tayo, nilakasan natin ang ating loob, dahil kita mo naman pag nasa Qatar pa tayo, grabe na naman yung kaba, katulad ng una nangyari sa amin na malapit sa amin 2 missile ang bumagsak, kasi malapit kami sa US base. Ayan, grabe, nakakapang yun, vibrate talaga simula sa lupa hanggang sa bubong, lalo na ngayon mas tumindi pa. Sana matapos na yung away na yan. Kaya sa ating mga nandyan sa abroad, ingat po kayo lagi at pagplanuhan paano ba makakapag for good, makakauwi dito sa Pilipinas, kahit munting negosyo. Hindi ko naman sinasabing pumasok kayo sa farming business, kasi bawat isa sa atin, bawat kababayan natin, may kanya-kanyang diskarte ho yan, may kanya-kanyang plano. Ayan. Marami naman ang pwedeng pagkakitaan sa Pilipinas. Marami nagsasabi walang pera sa Pilipinas. Para sa akin, hindi po yan totoo. Nadepende pa rin yan sa diskarte mo, kung gaano ka diskarte, gaano ka kasinop, gaano ka kasipag, nasa sayo pa rin yan. May pera sa Pilipinas. Ito na lang ang aking sample. Hindi yan na po pwede mga kaparmers. Kung gusto natin umasinso, gusto natin na
manirahan sa Pilipinas, baguhin natin yung ating lifestyle. Unahin natin yung ating pamilya, priority yung ating mga anak, negosyo, pang araw-araw natin na ginagawa. Isantabi muna natin yung mga bisyo na yan, kasi kung nandyan yung bisyo, pa-relax, pa-yusi-yusi, nako, hindi uubra yan. Kahit sa bansa, mga kapartners, kahit sa bansa ka magpunta, kung ganyan lang yung lifestyle, sa mga nasa UAE, ayan, masyadong maluwag doon. Kahit sa mga bakala, makakabili ka ng alak, ayan, magastos yun. Buti na lang noong nandun ako sa Qatar, medyo mahigpit pa, mga kaparmers. Kaya talagang masinop talaga yung pag-iipon namin ni Mrs. Hanggang ito nga, ang aking pangarap sa una, nung ako ay di pa nag-a-abroad, XRM lang. Pagdating ko sa abroad, sabi ko 2 years lang, kahit makabili lang ako ng XRM, okay na ako, masaya na ako, basta cash. Dahil bago ako nag-abroad, mga kaparmers, talagang masasabi ko talaga na walang wala ako. Pero hindi pa doon natapos, mga kaparmers. Marami pa ang pagsubok sa abroad na nangyari. Minsan dili ng sahod, 2 months, maabot pa nga ng 3 months. Pagdating ng pandemic, walang sahod. Pero sa awa ng Diyos, lakas ng loob, nakapasok pa ako sa mas maganda pang mga company. Tatlong company ang aking pinagdaanan. Yung dalawa maayos, yung pinaka-last ang pinaka-maayos. At ito pa, mga kaparmers, ang aking amo, Sri Lanka, pero grabe magpasahod, tiba-tiba, mga kaparmers. Doon ko lang na-experience ang sumahod ng halos 170,000. Nasa 12,000, mga kaparmers, 12,000 real. Minsan sobra pa, meron kasi incentives. Kaso naman, trabahong kalabaw. Simula sa pagdating mo hanggang sa pag-out, nakatayo ka. Kakain ka lang 5 minutes, 10 minutes. Yun. Kaya nakapag-isip-isip ako. Masyado nang inaabuso ko ang aking katawan. What if magsimula ako ng sarili kong negosyo? Ito na nga yun. Ito na nga, nagsisimula ako sa aking farming business habang ini-enjoy ko. Nakasama ko ang aking mga alaga at ang aking mga mahal sa buhay. At ito pa, sana maging successful. Marami pa akong pagdadaanan sa aking flower shop na gustong i-open. Sana maging okay ang lahat. May konting stress, may konting pagod, pero yan nga, nandito tayo sa Pilipinas. Wala akong problema dito sa Pilipinas. Kahit asin lang at saka limonsito at saka kanin, panalo na ako. Talbos ng kamote, okra, ayos ako dyan. Pwede tayo pang mayaman, pwede pang mahirap, wala akong problema. Dapat ganyan tayo. Kasi kung buhay mayaman ho tayo, walang mapapala. Kailangan may mga panahon na kailangan natin magtipid. Kahit may pera tayo, magtipid tayo. Pero hindi naman sa lahat ng panahon. Siyempre, pagdating ng mga occasion, katulad ng binyag ng anak ko, birthday ng anak ko, yun, naibigay ko yung magandang venue experience ng aking anak. Malapit na ako sa ating farm. Ibababa ko lahat ng ating mga gamit, mga farmers. Yan. Dahan-dahan lang yung aking takbo, mga ka-farmers. 10 nga lang yung aking takbo, mga ka-farmers, kasi maalon dito. Lalo na yung umulan nung unang araw, lumita yung mga bato. Sana pagdating ng panahon, masiminto na ito para 3 minutes na lang yung takbo papunta dito sa aking farm mula sa bahay.
excited ako sa mga nangyayari. Katulad nito, dito kayo matutulog ni Brad sa Triangle House. Wala pang dingding yan mga kaparmas. Parang adventure style. Natutulog nga tayo sa mga ibang lugar na puro lang kasiyahan. Doon sa gilid ng beach, beach talaga. Doon sa mga gilid ng ilog para mag-campaign. Dito pa kaya na kasama natin yung ating mga alaga. Itinuturing ko na rin itong adventure sa aking buhay mga kaparmers. Ini-enjoy ko ang mga pangyayari sa ating farm. Palapit na ng palapit ang pagdidiskarga, pag-unload ng ating mga gamit. Mga kaparmers, mamaya kukunin ko pa yung salasit. Kahit saan bansa ka magpunta, kung ikaw ay tatamad-tamad, wala talagang pera. Kahit nga sa abroad, kung ikaw ay tatamad-tamad, katulad dito sa Pilipinas na ginagawa ng mga ibang tao. Noon ginagawa ko yun nung nung hindi pa ako nakapag-abroad. Pero nang nakapag-abroad na ako, doon ko na realize, nag-sink in lahat ng plano. Sabi ko, dito sa abroad, may pera ka, basta't masipag ka, nagtatrabaho ka. Ganon din naman sa Pilipinas. Kung ikaw ay masipag, hindi yung painom-inom ka lang every Saturday night, magiinom ka na dahil Sunday night wala nang trabaho. Sunday wala nang trabaho. Halos lahat nakikita ko sa Pilipinas, pag Sunday, grabe, inuman. Sabado pa lang ng gabi, nagiinuman na yan, nagkakantahan. Pag ganyan yung ating lifestyle, masyadong maluwag ho tayo. Masyado tayong abuso. Punting pera lang, nagkapira lang tayo, sasabihin, paparelax, nag-i-enjoy. Para sa akin, hindi. Kasi magtatrabaho ka sa 1 week, tapos pagdating ng linggo, edi ubos na naman ang pera mo, trabaho na naman. Sa isang buwan na isang beses pwede siguro, pero kung linggo-linggo, ito na mga kaparmers, ito na yung simula dito sa ating farm. Hindi pala simula, nangangalahati na ata. Ito, dala ko na yung ating shredder. Doon pag na-diskarga, mapakita ko sa inyo. Ito na mga kaparmers, dala na namin dito sa Triangle House, dito sa aming farm, yung ating shredder. Unlimited organic feed na yung ating gagamitin. Ito na mga kaparmers, dala na natin yung ating mga gamit, kasama siyempre yung ating shredder. Hindi na natin kailangan magdala ng banana trunk doon sa bahay para gilingin. So dito na tayo mag-i-imbak ng mga organic para gilingin. Ayan, yung salasit, dadalhin natin dito. Yan sa loob. At ito yung aking pinagpaplanuhan farmers. Sa part na yan, pupunuin natin ng organic na patuka para sa ating mga alaga. Tapos dito sa part na ito, dito tayo gagawa ng pinakakusina. Lahat dito lulutuin, pagkain ng tao, pagkain ng alaga, mga kaparmers. Diyan tayo mag-prepare. Ayan. Hinahakot namin ni Brad yung mga gamit para dito sa farm. Yung salasit mga kaparmers, kukunin ko pa. Dalawa yun para may upuan tayo.
So ito na nga mga ka-farmers, nandito na tayo sa ating triangle house, gumagawa ng organic na pagkain. Ang ating pinag-ahalo-halo ngayon, banana trunk, katawan ng papaya, siyempre hindi mawawala ang mother de agua, insulin plant, niyog-niyog mga ka-farmers. Yan po yung ating pagsasama-samahin at lalagyan natin ng vitamins mga ka-farmers at commercial feeds. Sandali lang mga ka-farmers, tapos kaagad yung ating pag-shredder. Enjoy na naman yung ating alaga nito. Mayroon mga nagtatanong magkano daw yung bili natin sa ating shredder. Nasa almost 4,000 yan mga ka-farmers. Yung price niya is nasa 3,000 lang. Kaso naman, mayroong delivery charge mga ka-farmers, kaya umabot yan ng 4,000. Ganda. Ngayon mga ka-farmers, susubukan natin kung kakain ba sila na walang halong feeds mga ka-farmers. What?
Relax. Sa isa lang, sa isa. Pinipili nyo ha. Mas mainam talaga na may halong feeds mga farmers kasi yung lasa niya humahalo, na-absorb ng ating organic. Pero kahit ganyan, pinipili, nauubos pa rin yan mga farmers. Proven and tested namin yan, Brad. Grabe mga farmers. Yung ating Peking duck kahit walang halong commercial feeds. Para mga bulldozer. Mamaya na, haluan natin ng Integra. Sa lakas kumain. Yung maliliit na kulong doon sa mayroong fence na mataas ng konti para hindi maapakan ng malalaki. Snack muna. Parating na yung ating tunay na pagkain. For the meantime, appetizer muna mga kaparmas. Ito yung para sa mga Peking duck mga kaparmas. Naipit. Grabe mga kaparmas. Isang planggana sa kanila lang to. Para busog yung ating mga alaga. Para sa ating mga farmers na nagsasabing hindi healthy yung ating pagkain, para sa inyo yan mga farmers. Pero para sa akin, okay na okay. Yung commercial feeds na ating ginagamit dito is Gallimax 21. Nakikita nyo naman kung gaano sila kalakas kumain ng ating semi-organic na ginawa para sa kanila. Dito. Pukak na yung isa. Yan. Unlimited yung kanilang pagkain mga farmers. Oh. Dahan. Magwawala na naman. Yan, lakas kumain. Sandali lang yan.
Parang kunti lang yung parang kunti lang yung timpla brad. Kailangan dagdagan. Walang problema. Dito ka. Ito yung gagawin namin na azulapan mga farmers. Dito kami kumukuha ng mga gagamitin lupa. Katulad ngayon, gumagawa kami ng garden mga farmers. Marami yung aking gulong na kinolekta. Pero kulang pa yan. Marami akong gulong na nakita doon. Sabi ng may-ari, libre lang. Pupunuin ko yan ng lupa tapos tataniman ng mga gulay. Ito rin mga ka-farmers, yung mga dahon ng saging na aking kinuha, kasama ko si Brad. Ayan nilinis natin yung mga saging. Tinambak ko paikot dito. Tatakpan niya ng lupa tapos tataniman natin ng mga gulay mga ka-farmers. Para maganda, azula dito, yung paikot is gulay mga ka-farmers. Para maganda. Ito meron tayong mga tanim na dragon fruit. Hinahayaan lang natin yan. Malay natin after 1 year marami na yan. Yan mga ka-farmers. Tiis lang mga ka-farmers. Gusto ko kasi maganda yung ating garden mga ka-farmers. Tapos pagpunta dito ng ating pamilya, masaya silang mamimitas, di ba? Pero yung priority ko dito yung aking pamilya mga ka-farmers. Pagpunta dito sa farm, maggugulay, mamimitas, harvest ng mga kung ano-ano. Sarap sa pakiramdam mga ka-farmers pag dito sa probinsya. Lagay natin sa gitna para maganda yung tubo. Pagkatapos nito mga ka-farmers, magkukulikta kami ni Brad ng cow manure doon sa gilid ng ilog. Yung lupa haluan namin ng carabao manure tapos ilalagay dito sa puno para pataba. Ganda ng ating taniman mga ka-farmers. Lagyan pa natin ng lupa. Iba talaga pag tumatanda tayo mga ka-farmers. Iba na yung ating nagiging hilig. Tatanim-tanim na lang. Mga huni na ng ibon, huni ng rumaragas ang tubig,
Yan ang mga gusto nating marinig mga kaparmas. Malayo sa ingay. Lagyan ko siya ng dahon ng Madre de Cacao mga kaparmas sa puno kasi maganda ito sa mga tanim. Tapos diligan mga kaparmas, kinabukasan buhay na yan. 11:30 na mga kaparmas, uwi muna kami sa bahay para sa aming lunch break. Ang aming usapan ni Brad, siya yung mauna dito, mamaya maghahanda ng pagkain. Ako naman pupunta doon sa shop, gagawa ko ng lamisa para meron tayong improvement sa ating itatayong shop. So paano mga kaparmers, yan lang muna, kita kits mamaya ulit. Kami po ay bumabati ng magandang araw. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mabuhay po kayo mga kaparmers.